Magandang araw mga bay. Balik na naman tayo sa laot para makipagsapalaran. Pagkakataong ito, tinuwerte tayo sa mga samaral. At sa malapit na tayo nag-dive dahil may parating na bagyo. Let's go! Magandang araw mga bay. Panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran na naman sa dagat. Balik na naman tayo ngayon sa laot. Solo dive pa rin. At sana makauwi tayong ligtas at na mayroon tayong mailagay sa pagkainan. Kaya tara, samahan niyo ako. At inimalis nga akong nakangiti dahil nakikita kong masaya ang magkapatid na naliligo sa ilog. Kaya tara, balik na naman tayo sa dagat. Malapad ang hibas. Ganito talaga kapag kaamihan. Hibas sa umaga. Ayan mga bay, ito lang tayo sa malapit dahil may bagyo, mahirap na. Ayan na yung baryo. Straight to action na agad tayo mga bay. First dive of the day. Nakadapa na ako dito sa may ledge at nag-fish call para maghanap ng magiging unang target sa araw na ito. Ilang segundo na ngayon nakalipas. Wala nang lumapag dito sa baba. At meron na ako nakikita mga Spanish flag snapper sa baba. Nag-aalangan pa ako dito dahil hindi ito ang target natin hanggat sa nagpakita itong dalawang yellow spotted rabbit fish o kitong. At yun ang natin naging unang target sa araw na ito. At syempre, first fish of the day na rin. Thank you. Binigyan kaagad tayo ng unang isda para sa ating unang dive. Kitong o samaral. Ang areang ito ay napakarami samaral talaga. Kaya ito lang yung number 1 sa target list natin, mga samaral. Second dive of the day mga bay. Bantay, sarado lang tayo sa paligid. Baka merong sumulpot na magiging target na naman natin sa pag-dive na ito. Ilang segundo pa nga nakalipas. Maya maya may nakita na akong samaral ulit. Secured na naman ang ating pangalawang isda mga bay. Game spot lang ito ng aking napanaan ng unang isda natin. Nasa ilalim tayo ng siwiran. Dahil sa mga ganitong area, madalas na nagtatambay yung mga samaral. At dahil yun ang number 1 target natin ngayon, eh dito lang tayo sa may siwiran. At malapit sa baybay. Sa part na ito mga bay, nakapana ako ng double kill. Hindi ko na nakuha ng video dahil mabilis ang pagdaan ng kawan nito. At sinigurado ko na lang na makahuli tayo. Pagkatapos nga ay nagsagawa ulit ako ng panibagong pag-dive. Bumabante lang ako ng konti dahil napakarami nung kawan nung samaral na nakuha natin ng double kill. At dito pag drop ko pa lang eh ayan na sila, napakarami. Pero sa pagkakataong ito medyo bulabog na sila, kaya hindi na tayo naghanga dito na maka double kill. At siguraduhin na lang natin na makahuli tayo ng isa. Pagkamit ko ng tamang range, dahil sa naka-target lock na tayo, ayun, nakalabitan na natin. At nakadagdag na naman tayo ng isang samaral. Ito yung pag-retrieve ko sa kanya dahil sumabit sa bato yung ating shaft. At nagpahinga muna ako ng ilang minuto at sa ako na binalikan.
Successful naman ang ating retrieval. Ang mga ganitong klaseng isda ay napakalikot talaga, lalo pag tumago sa shooting line. Kaya malaki yung chance na masabit nila sa bato. Another dive mga bay. Same spot pa rin. Dahil napakarami talaga nila sa part na to. Dito. Sa kabilang part naman ako ng bato nag-drop. At pagkababa ko nga, nando na naman sila sa kabila. Ayan. Napakaraming samaral. Medyo bulabog na talaga sila, kaya wala na talagang chance na maka double kill pa tayo. Kaya sa pagkakataong ito, sinisecure na lang natin na makahuli tayo kahit isa. At dito nga, pag-aantay ko ng ilang segundo na makakuha ng tamang range at para makakalabitan na natin. Kaso medyo malikot talaga dahil gawa ng nabulabog na sila. At ayun, nakalabitan natin. Sumabit pa sa bato yung rubber ng ating pana, kaya binitawan ko na lang. Pagdating ko sa taas, nakita ko rin naman na nandyan na yung pana, palutang na rin, kaya hindi ko na kailangan mag dive ulit para i-retrieve yung ating pana. Halos samaral yung huli natin sa araw na ito mga bay, dahil ito yung marami sa area na to, lalo pat malapit sa tabi. Medyo malabo nga lang yung visibility, gawa ng malapit sa bakawan yung area ito, pero pinagtsatsagaan na natin. At sa dive na ito meron na namang samaral ulit na nagpakita, kaso takot sa atin, kaya hindi ko na hinabol at baka tuluyang lumayo. Nag-drop down na ako dito sa may bato at nagbabaka sakali na bumalik yung samaral. Pagkalipas na ilang segundo, hinilip ko dito sa may unahan, baka nandito lang at nagtatago. Nung sinilip ko nga ayun, at nakalabitan naman natin mga bay. Successful na naman. Napakagandang execution ng ating pag-dive dahil hindi natin minatali. At sa pagtsatsaga talaga at pag-aantay ng tamang pagkakataon, magkakahuli talaga tayo ng isda. Another samaral na naman mga bay. Sa pagkakataong ito, ilang beses na ako natinik nito dahil napakasakit ito makatinik, at kahit anong ingat dahil puro samaral yung nakalagay sa ating stringer, hindi talaga naiiwasan. Kaya hanggang tiis na lang tayo sa sakit ng pagkakatinik ng isdan to. At syempre, dive ulit tayo para tuloy-tuloy yung ating swerte sa mga samaral ngayon. Sa part na to, napakaraming Spanish flag snapper o saging-saging. Napakailap ng mga isdan to. Napakahirap itong target, lalo pa dito sa malapit, dahil sanay na sila na mayroong mga tao palagi, gawa ng marami nagtatanim ng seaweed. Kaya nag-aantay na lang ako, dahil kadalasan kapag maraming saging-saging, may mga pailan-ilan na nakikihalong samaral dito. Kaya nag-aantay lang ako ng mga ilang segundo. At ayun, may nakita na akong samaral. Kaso sumasama siya kapag nabubulabog yung mga isda. Pero curious talaga ang isdang ito at bumabalik pa rin hanggang sa nakalabitan na natin. Nadagdagan na naman ang ating isda. Samaral ulit mga bay.
doble ingat talaga sa pagsisid sapagkat maraming lubid na mga naka-area sa ilalim. At itiiwasan natin ito na sumabit tayo, baka maging dahilan pa ng hindi magandang pangyayari. Another samaral na naman mga bay ang ating nailagay sa ating stringer, at kung mapapansin nyo, panay samaral na yung nakatuhog sa stringer. Sa part na ito mga bay, ang nakita ko dito ay Harlequin sweetlip. Nagtatago sa bato. Sanay na sanay ito makipagtaguan, kaya nakipagtaguan na rin ako. Plano ko po siya i-surprise dito. Talagang nakipagtaguan siya ng gusto, kaya nagtago din ako ng gusto. Hindi makita sa camera yung isda dahil kapag nilabas ko yung ulo ko sa may ledge ng bato, na-spook yung isda. Kaya ito ang nangyari. Stone shot yung tama ng isa niyan mga bay. Hindi na nakapalag. Isang Harlequin sweetlip. Nag-iisang isda na nahalo sa mga samaral na huli natin sa araw na ito. At syempre, pagka secure ng isda, panibagong pag-dive na naman. Mga ilang segundo na nakalipas dito habang nagpifish call tayo. Eto, meron na naman nagpakita na isang samaral. Marami na naman sila mga bay. Ayun, napitasan na naman natin ng isa. Talagang magsasawa tayo dito kakatingin sa samaral dahil karamihan ng nahuli natin ay samaral. At panibagong samaral na naman ulit mga bay. Ayos, kahit na medyo malabo yung spot at nasa malapit lang tayo, nakakahuli pa talaga tayo. At panay samaral ang ating nahuhuli. Sa dive naman na to mga bay, may dalawang samaral dito sa harap ko. Inaantay ko na magtapat para ma-double kill, kaso wala talagang tsansa. Kaya pinana ko na yung isa. At least ma-secure natin. Samaral ulit mga bay. Another dive na naman. Sa part na to, nag-i-expect na naman ako na samaral ulit ang ating makikita. Dahil wala naman tayong ibang madalas makita kundi samaral. At ayun, samaral na naman ulit ang ating napana. Habang pabalik ako sa bangka mga bay, nadaanan ko itong namamasyal na sea snake. Ang mga ganong ahas ay napaka-poisonous pero hindi naman sila aggressive. Basta hindi natin sila papakitaan na parang may panganib para sa kanila. At ayun, ito ang ating mga naging huli sa araw na ito mga bay. Solved na. Sigurado ng pambigas natin ito. Ilang minuto lang, nasa tabi na tayo at pauwi na tayo ng bahay. Ang ulam natin ngayon mga bay ay yung barakuda na napanaw kanina, pero hindi na naisama sa video dahil napakailap na isang to. Pinana ko na kagad. At isa na namang successful na araw ang ating nagawa sa ating pamamana. Kaya maraming salamat mga bay at naka-uwi tayo ng ligtas at mayroon tayong mailalagay sa pagkainan. Maraming salamat din mga bay sa inyong pagsama sa akin sa paglaot. Hanggang sa muli. Peace out.